What's up guys? Magandang araw sa inyong lahat dyan. No? Welcome sa ating pang-siyam na video guys. Sa atin na namang next video. Okay guys, meron pa akong i-share sa inyo guys. Ibabahagi sa inyo guys. Okay guys, paano po hindi maubos kaagad yung ano natin guys, yung pera na ipon mo. Kung OFW ka man o kahit hindi ka OFW dito sa Pilipinas, para hindi maubos kaagad kung ikaw nasa trabaho. Kasi mahirap magtrabaho guys. Lalo na pag yung trabaho mo ay medyo mahirap din. Malayo ka sa pamilya mo, mahirap po guys. Kaya dapat po, iano po natin ng tama, yung i-manage po natin tama yung ipon natin guys. May topic pa ako kahapon guys, yung sa pag-manage din ng ipon. Pero related lang dito guys. Okay guys, ako nga pala si Diosdado Alaman guys. Dating OFW, ngayon andito na sa Pilipinas. Buhay probinsyano na, buhay probinsya. Okay guys, ito, paila hilata, paano, joke lang. Hirap sa probinsya guys, walang maano dito guys. Mahirap maghanap ng trabaho, lalo na kung kagaya mo ako na walang pinag-aralan. Hindi nakatapos kasi mostly ngayon guys sa ating bansa guys, sa ating bansang Pilipinas, yung mga tinatanggap ay mostly yung mga may yung mga nakatapos ng pinag-aralan. Totoo po yan guys. Kasi nga kung hindi ka nakatapos, siyempre mabibitin ka. Buti kung skills ka talaga, skills ka na. Ako, kagaya ko, ako lang ay simpleng lang din guys. Simpleng trabahador lang din sa construction na simple lang din na halos kumakain lang din na 3 beses ang araw guys. Parang lang din guys, isang hampas lupa lang din, isang lang din guys. Isang mahirap lang din guys na kung ikaw nakagaya ko. Siguro para sa ang video na to guys. Tapusin mo panoorin to guys, meron kang munting guys, ma-inspire ka o meron kang munting matutunan sa ating vlog. Okay guys, pero bago simulan natin yung topic guys, ikwento ko muna sa inyo yung aking munting karanasan guys sa sa pagiging sa pagtatrabaho, sa pagiging OFW o pag-iipon ng pera, pagmamanage. Meron pa akong kunti niya. Gumagana din naman guys. Kasi kailangan din natin na guys, lalo na sa ating mga OFW guys. Kailangan natin yung mag-ipon guys. Hindi yung palala lahat guys. Kailangan yung mag-ipon. Kailangan natin mag-ipon. Para sa, hindi po iniipon natin yung ipon na guys. Yung ipon na natin. Kumbaga, iwaldas-waldas natin. Hindi. Kasi yung ipon guys, para sa akin yung ipon, pang emergency lang po. Yung emergency fund. Super duper emergency fund po yan guys. Super duper emergency fund po yung ipon guys. Hindi po yan, kumbaga, kahit sa negosyo guys, pagninegosyo guys, yung ipon, i-negosyo ko. Para sa akin guys, hindi po yan tamang sa akin. Iwan ko lang sa inyo, hindi po yan ang tamang execution para sa akin. Ang mabangis na execution guys, yung mabangis na execution, yung value guys. Ako hindi ako sa pera guys. Hindi ako sa pera, yung nag-iipon pa ako para magnegosyo. Hindi po yun guys, maling-mali po yun. Para sa akin lang, iwan ko lang sa inyo na gusto pa mag-ipon, na gusto pa kumita ng malaking pera, gusto pa talagang yung pundo, puhunan para magninegosyo. Para sa akin guys, ang ko diyan na guys, mindset ko, hindi po yan para tunay na negosyo para sa akin yung mag-iipon ka. Yung pera mo, yan mo sa negosyo mo. Siguro para sa akin, sa pinaniniwalaan ko, kung may ipon ka man guys, tabi mo lang yan, para for expanding na lang yan sa mo kung mayroon kang negosyo dyan. For expanding naman, para sa expanding naman yan, for expanding naman yan. So, sino naman ang star dyan? Baka may gustong mag-share ng star, joke lang guys. Hindi po tayo ganyan guys na nag-aano ng pera nang hihingi guys. Ang sa akin lang guys na value, meron akong value na may ambag sa lipunan guys. Meron akong value na may ambag. Kunting value guys na sa kagaya ko na simpleng tao lang din na nagbablog lang din guys. Malaki ding tulong yung pagbablog guys. Akala nyo malaking tulong din yan kasi kung mayroon kang negosyo ka man na insert mo dito, pwede din siya sa pagbabloging. Kaya ang pagbabloging guys para sa akin, meron man akong topic dyan guys sa pagbabloging, ginagawa ko yung libangan guys. Libangan lang po yan para sa akin yung pagbabloging kasi masaya din naman ako pag nagsalita saka nagbablog. Para hinahasa ko lang yung pagbabloging para masanay ako sa mga public speaking, hindi na ako mahiya na humarap sa mga halos sa buong siyempre alam niyo naman yung internet guys, yung kung gaano tayo kalaking sa buong mundo, halos 100% na tayo nasa internet o online. Kaya sinusubukan ko na rin guys na mag-public speaking, na magsalita na magaling guys. Hindi pa ako matalinong tao. Hindi pa ako asking magaling, na talagang may kunting lang siguro binigay ng Panginoon na hindi ako mahiyain, nakagaya nito na. Pero sa pagsasalita guys, totoo lang, hindi talaga ako magaling. Kumbaga, hindi ako kagaya ng iba na magsalita na tuloy-tuloy na pinag-isipan pa. Sa akin, kung ano lang lumalabas sa akin na naisip ko, yun lang yung sinasabi ko. Diba guys, alright. Yun lang yung sinasabi ko guys, hindi ko na pinaplano. Kung ano lang nasa isip ko, sabihin ko na kaagad. Yung totoo. Kasi kung ikaw guys, nakagaya ko na mahirap lang din guys na probinsyano ka man o nandito ka man namumuhay sa probinsya guys na talagang mahirap guys at may pangarap guys. Para sa iyo ang video na to guys dahil lahat naman tayo guys may pangarap. Siguro guys lahat naman tayo, hindi ako nagkakamali, may pangarap. Depende sa pangarap guys kasi may pangarap na maliit, mayroong pangarap na malaki, mayroong
pangarap na ano, kontento na sa sarili. O wala namang masama doon guys. Wala namang masama doon. Kasi kanya-kanya tayong pangarap. Pero wag natin kalimutan siyempre yung Panginoong Diyos. Yun ang nagbigay sa atin. Kahit ako guys. Hindi ako naghangad na yumaman guys na ano. Siyempre kung anong ibigay ng Panginoon, gagamitin ko. Gagamitin natin. Kahit saan natin siya gagamitin. Siyempre, yun po yung ano ng Panginoon natin. Huwag natin siyang kalimutan dahil siya po ang nagbigay sa atin sa lahat-lahat. Nandito tayo ngayon at buhay pa. Okay guys, simulan natin yung topic guys. Okay guys, yung topic natin guys. Paano ba hindi masyado maubos yung ano mo guys, yung pinaghirapan mo, hindi siya maubos kaagad. Hindi siya maubos kaagad guys. Ayun po yung topic natin guys. Tama ba ko ba guys? Yun po yung topic natin. Paano ba hindi maubos yung kaagad yung ipon mo? Okay guys. Sinaanon ako sa kwento natin guys eh. Okay lang. Okay guys, yung pera guys, paano hindi agad maubos kaagad yung ipon natin guys? Siyempre guys, dumiskarte tayo dito sa ano, kung OFW ka man, dumiskarte tayo dito sa Pilipinas guys. Paano hindi kaagad maubos guys? Ang unang step na gagawin ko dyan guys, huwag kang magpautang. Huwag mo ipautang dahil alam mo na, pira mo na lang yung kapiranggot, pautang mo kasi wala ka na ngayong ano, pagdating ng emergency. Yun po yun guys. Kaya nga ang ano, yung para sa akin guys, yung ipon, lalo tayo mga OFW, emergency fund lang yan sa akin. Super duper emergency fund lang yan sa akin. Hindi po yan talaga i-invest mo ng invest na kahit saan dyan. Dahil pag nawalan ka, automatic, wala ka nang mahingian guys. Sigurado, sureball ako dyan guys. Okay guys. Pangalawa guys, para sa akin guys, yung pinaniwalaan ko dyan guys, magnegosyo ka. Kung may alam ka. Kung wala kang alam, kahit ano, kahit magtinda. Kung wala kang alam guys, ako guys, may konti naman akong alam din. Hindi naman ako magaling. Pwede naman tayong magtinda-tinda niya. Pero ano muna ako ngayon? Siyempre marami na sila dyan. Sisingit pa ako, di ba guys? Medyo nakakaano na yun guys. Sisingit ka pa OFW. Mayroon namin nagtitinda dyan ng mga naglalako-lako lang. Hindi na masyado pwede yun. Okay guys, tapos ano guys? Tapos yung pangatlo guys. Okay guys, yung pangatlo guys ay yung ano guys. Yung ano nga yun guys? Yung una guys, ay siyempre kailangan mo maghanap ng trabaho. Kailangan mo magtrabaho. Pangatlo, yung magnegosyo ka. Ay, pangalawa, yung magnegosyo ka. Okay, guys. Yung pangatlo, guys. Siyempre, ganun na rin to guys. Kailangan mong magtrabaho, guys. Kailangan habang may ano ka, habang may ipon ka, may pundo ka, kailangan mong magtrabaho para pang-support yung trabaho mo sa, ano mo, support sa, pang-support sa ano mo, pang-support sa mga pangailangan, pagkain araw-araw, sa mga, ano mo, mga budgeting, makasupport yan, guys, malaki para hindi magalaw yung ipon mo, guys. Alright, guys. Ang the best dyan guys, paborito sa mga ano guys, paborito sa mga OFW, paborito sa mga may ipon guys. Pwede ka magtrabaho ng Lunes hanggang Biyernes na tinatawag natin guys. Pwede ka magtrabaho dyan. Tapos, para mo ang ipon mo, Sabado or Linggo, titira ka ng negosyo. Kasi may free time ka di ba? O siyempre, hindi maano yung magalawin masyado yung ano mo. May pangkain ka, may pang testing ka rin na araw sa pagnegosyo kahit maliit lang. Kung gumagana man yun, siyempre, pwede ka na mag-ship ulit sa negosyo na. Ganun yun guys, para sa akin, okay? Sinstar naman dyan guys. Para ka naman dyan, oh. Guys, joke lang. Yun pa yung totoo guys, para sa akin. Yung pananay, yung ano ko dyan, tayong mga FW, para hindi ka agad maubos yung ano natin, yung budget o pondo. Kailangan natin dumiskarte sa Pilipinas. Kung mag-click man yung diskarte natin, siyempre, huwag na tayo mag-FW, sa totoo lang. Yan po yung diskarte dyan. Kung hindi man mag-click, at least may choice pa tayo, bumalik sa ibang bansa. At saka sa paniniwalaan ko guys, pwede rin tayong mag-negosyo sa ibang bansa. Basta nasa legal lang. Huwag po tayong matakot guys. Huwag tayong matakot kasi sabayin nyo lang ako guys sa akong video guys. Siyempre, mamotivate din kayo guys na hindi po yan sa takot kasi yung takot babasagin natin yan. Ibablock natin yung mga takot guys. Yung takot na gusto magnegosyo sa ibang bansa. Sila lang may sabi na hindi pwede, pero pwede yan guys magnegosyo ka sa ibang bansa. Kukuha ka lang ng ano doon guys, permit. Kung pwede, pwede ka na, may negosyo ka na, di ba guys? Ganun lang yan guys. Para sa akin. Pero huwag natin kalimutan, siyempre yung Panginoon guys. Kasi yan nagbigay sa lahat. Hindi ko man hangad na yumahaman guys. Wala naman akong yaman. Wala naman akong pera. Ganito po yan guys. Panino, gusto ko lang guys na makatulong ng konti sa lipunan konti. Yun lang yung guys, nakagaya ko na mahirap lang. Okay guys. Bakit ko po ito sinishare sa inyo guys? Kasi may kalaban tayo guys. Yun nga guys, yung napoprostrate na dahil naubos yung pera. Wala na, nag-away-away na yung pamilya dahil wala na, dahil sa pera lang. Parang mali ko, hindi po tama sa akin kahit parang nire-record ko yan eh. Mag-away-away na lang dahil sa pera. Hindi po yan maganda guys na pakinggan. Kaya yun po yung totoo guys na sinasabi ko guys. Yun po yung kalaban natin guys. Okay guys, samahan niyo ako sa aking masunod na video guys. Kung nagustuhan mo itong video na to, please like and share and follow and comment para ma-notify ka sa mga bago kong video guys. Okay guys. Huwag po kayo mag-alala guys kung naubos na yung ipon nyo ngayon, pera nyo, stay. Huwag naman, hindi naman ganun. Kaya sa napanood mo ngayon guys, siyempre mayroon ka ng kunting kaalaman o insight.
totoo. Yung totoo, real talk na nakaalaman. Ang kagandahan nito guys, pag na mamanage mo yung guys, ipon mo guys, yun nga sa sinasabi ko. Pag may emergency guys, magkasakit ka, yung sinasabi ko. Kaya nga ang ipon, super duper emergency fund yan para sa akin guys, na wag mong galawin dahil pag nagkasakit ka, magagamit mo yan. Dati ko palang trabaho guys, ang heavy equipment operator guys. Kung gusto mong, kung baguhan ka na operator guys, kung gusto mong matuto guys, o kung ikaw isang operator na magaling, na kagaya ko, isa lang akong hamak guys, natuto lang din ako sa iba, sa mga kapatid ko, natuto lang. Pero mayroon ako, siyempre isi-share ko yan para makatulong din sa mga gusto magtrabaho na mag-operate na kagaya ko. Mayroon tayong group page sa taas guys, yung link, ipopost ko dyan yung link. Pwede kayo mag-join doon guys sa aking group para mag-share tayo ng mga kanya-kanyang kaalaman, mga knowledge or insights sa mga kasama na yung friend dyan. Kasi yung friend, medyo rin yan. Hindi ko man kabisado yung friend, pero may alam mo kunti lang. Si dati lang nag-rigger noon. Yung maliban lang dyan. Okay guys, mayroon tayo dyan guys. Sama-sama tayo dyan guys para tulungan natin yung mga hindi masyado marunong guys, para iwas sa aksidente at sa kapahamakan yung mga bagong operator. Okay guys? Okay guys, salamat sa panonood ng video na to guys. Okay guys, sa Lucas 10:16, 16:10, sabi ng Panginoon, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Okay guys, hanggang dito lang yung video natin guys. Salamat sa panonood. See you my next video sa buhay mahirap probinsya. See you my next video guys. Bye, ciao.